Mga kaganapan sa huling araw. Kabanata 17, ang pitong huling salot at ang masasama, The Great Time of Trouble, Part 1. Ang mga mangkok ng puot ng Diyos ay ibubuhos. Ang mga solemn na nakaganapan sa harap natin ay magaganap pa. Trompeta pagkatapos ng trompeta ay patutugan, sunod-sunod na bote na ibinuhos sa mga naninirahan sa lupa. Ang mundo ay malapit ng iwanan ng anghel ng awa at ang pitong huling salot ay ibubuhos na. Ang mga bote ng puot ng Diyos ay malapit ng bumagsak, at kapag siya ay nagsimulang parusahan ang mga lumalabag ay walang panahon, ng pahinga hanggang sa wakas. Ang mga bansang nasa salungatan. Pinipigilan ng apat na makapangyarihang anghel ang mga kapangyarihan ng mundong ito hanggang sa mabuklod ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang mga noo. Ang mga bansa sa daigdig ay sabik sa labanan, ngunit pinipigilan sila ng mga anghel. Kapag ang kapangyarihang makapagpigil na ito ay inalis, darating ang panahon ng kaguluhan at paghihirap. Ang mga nakamamatay na instrumento ng pakikidigma ay iimbento. Ang mga sasakyang dagat kasama ang kanilang buhay na kargamento ay ililibing sa malaking kalaliman. Ang lahat ng walang espiritu ng katotohanan ay magkakaisa sa ilalim ng pamumuno ng mga ahensya ni Satanas, ngunit sila ay dapat panatilihin sa ilalim ng kontrol hanggang sa dumating ang panahon para sa dakilang labanan ng Armageddon. Ang buong mundo ay masasangkot sa pagkawasak. Pinipigilan ngayon ng mga anghel ang mga hangin ng alitan upang hindi sila umihip hanggang sa ang mundo ay mabigyang babala tungkol sa paparating na kapahamakan, ngunit isang bagyo ay nagtitipon, na handang sumabog sa lupa, at kapag sinabi ng Diyos sa kanyang mga anghel na pakawalan ang mga hangin ay magkakaroon, ganoong eksena ng alitan na hindi kayang ilarawan ng panulat. Ang hula ng tagapagligtas tungkol sa pagdalaw ng mga paghatol sa Jerusalem ay magkakaroon ng isa pang katuparan, kung saan ang kakilakilabot na pagkatiwangwang iyon ay isang malabong anino lamang. Sa kapalaran ng piniling lungsod ay makikita natin ang kapahamakan ng mundo na tumanggi sa awa ng Diyos at yamurak sa kanyang batas. Ilulubog ni Satanas ang mga naninirahan sa lupa sa isang malaking, huling kaguluhan. Habang ang mga anghel ng Diyos ay tumigil sa pagpigil sa mabangis na hangin ng pagnanasa ng tao, ang lahat ng elemento ng alitan ay papakawalan. Ang buong mundo ay masasangkot sa kapahamakan na mas kakilakilabot kaysa sa nangyari sa Jerusalem noong unang panahon. Ang Diyos ay makatarungan, gayon din ang maawain. Kaluwalhatian ng Diyos ang maging maawain, puno ng pagtitiis, kabaitan, kabutihan, at katotohanan. Ngunit ang katarungang ipinakita sa pagpaparusa sa makasalanan ay tunay na kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng pagpapakita ng kanyang awa. Ang Panginoong Diyos ng Israel ay maglalapat ng kahatulan sa mga Diyos ng mundong ito tulad ng sa mga Diyos ng Ehipto. Sa pamamagitan ng apoy at baha, mga salot at lindol, sisirain niya ang buong lupain. At ang kanyang tinubos na mga tao ay dadakilain ang kanyang pangalan at gagawin itong maluwalhati sa lupa. Hindi ba't yaong mga nabubuhay sa huling labi ng kasaysayan ng mundong ito ay magiging matalino tungkol sa mga aral ng Diyos? Ang isa na tumayo bilang ating tagapamagitan, na dumirinig ng lahat ng mga panalangin at pagkukumpisal ng pagsisisi, na kinakatawan ng isang bahaghari, ang simbolo ng biyaya at pag-ibig, na nakapalibot sa kanyang ulo, ay malapit nang itigil ang kanyang gawain sa makalangit na santuwaryo. Ang biyaya at awa ay bababa mula sa trono, at ang katarungan ay hahalili sa kanila. Siya na tinitingnan ng kanyang mga tao ay akuhin ang kanyang karapatan, ang katungkulan ng kataas-taasang hukom. Sa buong Biblia, ang Diyos ay ipinakita hindi lamang bilang isang nilalang ng awa at kagandahang loob, ngunit bilang isang Diyos ng mahigpit at walang kinikilingan na katarungan. Ang katiyakan ng mga paghuhukom ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay kinakatawan sa ating panahon bilang isang katangian na nagbabawal sa kanyang pagpuksa sa makasalanan. Ang mga tao ay nangangatuwiran mula sa kanilang sariling mababang pamantayan ng karapatan at katarungan. Inisip mo na ako ay lubos na katulad mo, Awit Kapitulo 50 versikulo 21. Sinusukat nila ang Diyos sa kanilang sarili. Nangangatuwiran sila kung paano sila kikilos sa ilalim ng mga pangyayari at nagpapasya na gagawin ng Diyos ang iniisip nilang gagawin nila. Sa anumang kaharian o pamahalaan ay hindi natitira sa mga lumalabag sa batas ang magsabi kung anong parusa ang ipapatupad laban sa mga lumabag sa batas. Lahat ng mayroon tayo, lahat ng mga biyaya ng kanyang biyaya na tinataglay natin, ay utang natin sa Diyos.
Ang nagpapalubha na katangian ng kasalanan laban sa gayong Diyos ay hindi matansya ng higit pa sa mga langit na masusukat sa isang dangkal. Ang Diyos ay isang moral na gobernador gayon din bilang isang ama. Siya ang tagapagbigay ng batas. Siya ang gumagawa at nagpapatupad ng kanyang mga batas. Ang batas na walang parusa ay walang bisa. Maaaring gawin ang pagsusumamo na ang isang mapagmahal na ama ay hindi makita ang kanyang mga anak na dumaranas ng parusa ng Diyos sa pamamagitan ng apoy habang siya ay may kapangyarihang paginhawahin sila. Ngunit paparusahan ng Diyos, para sa ikabubuti ng kanyang mga nasasakupan at para sa kanilang kaligtasan, ang lumalabag. Hindi gumagawa ang Diyos sa plano ng tao. Magagawa niya ang walang katapusang hustisya na walang karapatang gawin ng tao sa harap ng kanyang kapwa. Hindi nalulugod si Noe sa Diyos na nilunod niya ang isa sa mga manunuya at manunuya na humahares sa kanya, ngunit nilunod ng Diyos ang malawak na mundo. Walang karapatan si Lot na parusahan ang kanyang mga manugang, ngunit gagawin ito ng Diyos sa mahigpit na katarungan. Sino ang magsasabing hindi gagawin ng Diyos ang sinasabi niyang gagawin niya? Dumarating ang mga paghuhukom kapag inalis ng Diyos ang kanyang proteksyon. Ipinakita sa akin na ang mga paghatol ng Diyos ay hindi tuwirang lalabas mula sa Panginoon sa kanila, ngunit sa ganitong paraan, inilalagay nila ang kanilang sarili sa kabila ng kanyang proteksyon. Siya ay nagbabala, itinutuwid, sinasaway, at itinuturo ang tanging landas ng kaligtasan, kung gayon, kung yaong mga naging layunin ng kanyang espesyal na pangangalaga ay susundin ang kanilang sariling landas, hiwalay sa Espiritu ng Diyos, pagkatapos ng paulit-ulit na mga babala, kung pipiliin nila ang kanilang sariling paraan, kung gayon hindi niya inatasan ang kanyang mga anghel na pigilan ang mga tiyak na pag-atake ni Satanas. Ang kapangyarihan ni Satanas ang kumikilos sa dagat at sa lupa, na nagdudulot ng kapahamakan at kabagabagan at winalis ang maraming tao upang matiyak ang kanyang biktima. Gagamitin ng Diyos ang kanyang mga kaaway bilang mga instrumento upang parusahan yaong mga sumunod sa kanilang sariling masasamang paraan kung saan ang katotohanan ng Diyos ay inilarawan ng mali, maling hinatulan, at nilapastangan. Ang Espiritu na ng Diyos, iniinsulto, tinanggihan, inabuso, ay inaalis na sa lupa. Kung gaano kabilas ang pag-alis ng Espiritu ng Diyos, ang malupit na gawain ni Satanas ay gagawin sa lupa at dagat. Nalampasan ng masasama ang hangganan ng kanilang pagsubok, ang Espiritu ng Diyos, na patuloy na nilalabanan, ay sa wakas ay inalis. Hindi na sisilungan ng banal na biyaya, wala silang proteksyon mula sa masama. Kung minsan ang mga banal na anghel ay gumagamit ng mapangwasak na kapangyarihan, ang makasalanan ay dapat magtaglay ng buong pananagutan para sa parusang ipapataw sa kanya. Sinabi ni Ellen White, walang sinisira ang Diyos. Sinisira ng makasalanan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling kawalan ng pagsisisi. Ang mga paghatol ng Diyos ay nagising laban sa Jericho. Ito ay isang muog. Ngunit ang kapitan ng hukbo ng Panginoon mismo ay dumating mula sa langit upang pamunuan ang mga hukbo ng langit sa pagsalakay sa lungsod. Hinawakan ng mga anghel ng Diyos ang malalaking pader at dinala sila sa lupa. Sa ilalim ng Diyos ang mga anghel ay makapangyarihan sa lahat. Sa isang pagkakataon, bilang pagsunod sa utos ni Kristo, pinatay nila ang hukbo ng Assyria sa isang gabi ng 185,000 lalaki. Ang parehong anghel na nagmula sa maharlikang korte upang iligtas si Pedro ay naging mensahero ng puot at paghatol kay Herodes. Hinampas ng anghel si Pedro upang magising siya mula sa pagkakatulog. Sa ibang hampas niya sinakta ng masamang hari, ibinaba ang kanyang pagmamataas at dinala sa kanya ang parusa ng makapangyarihan. Namatay si Herodes sa matinding paghihirap ng isip at katawan, sa ilalim ng ganting paghatol ng Diyos. Isang anghel ang pumuksa sa lahat ng panganay ng mga Ehipsyo at pinuno ang lupain ng pagluluksa. Nang si David ay nagkasala laban sa Diyos sa pamamagitan ng pagbilang ng mga tao, isang anghel ang nagdulot ng kakilakilabot na pagkawasak kung saan ang kanyang kasalanan ay pinarusahan. Ang parehong mapangwasak na kapangyarihan na ginamit ng mga banal na anghel kapag nag-utos ang Diyos, ay gagamitin ng masasamang anghel kapag pinahintulutan niya. May mga puwersa na ngayon na nakahanda, at naghihintay lamang ng banal na pahintulot, upang ipalaganap ang pagkatiwangwang sa lahat ng dako. Ang unang dalawang salot, kapag itinigil ni Kristo ang kanyang pamamagitan sa santuwaryo, ang walang halong galit na nagbabanta sa mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng kanyang marka,
Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 9, Gis, ay ibubuhos. Ang mga salot sa Ehipto noong malapit ng iligtas ng Diyos ang Israel, ay katulad ng katangian ng mas kakilakilabot at malawak na mga paghatol na darating sa mundo bago ang huling pagliligtas sa bayan ng Diyos. Sabi ng tagapaghayag, sa paglalarawan ng mga kakilakilabot na salot na iyon. Nagkaroon ng mas asama at mabigat na sugat sa mga taong may tatak ng halimaw, at sa mga sumasamba sa kanyang larawan. Ang dagat ay, naging gaya ng dugo ng isang patay na tao, at ang bawat kaluluwang may buhay ay namatay sa dagat. Apokalipsis Kapitulo 16 versikulo 2, 3, ang mga salot ay bumabagsak sa mga naninirahan sa lupa. Ang ilan ay tinutulig sa ang Diyos at sinusumpa siya. Ang iba ay sumugod sa mga tao ng Diyos at nagmakaawa na turuan sila kung paano sila makakatakas sa kanyang mga paghatol. Ngunit ang mga banal ay walang para sa kanila. Ang huling luha para sa mga makasalanan ay nabuhos, ang huling naghihirap na panalangin na inialay, ang huling pasanin na dinala, ang huling babala na ibinigay. Ang ikatlong salot. Nakita ko na hahawakan ng apat na anghel ang apat na hangin hanggang sa matapos ang gawain ni Hesus sa santuaryo, at pagkatapos ay darating ang pitong huling salot. Ang mga salot na ito ay nagpagalit sa masama laban sa matuwid. Inisip nila na dinala namin sa kanila ang mga paghatol ng Diyos at kung maaalis nila sa lupa ang mga salot ay mananatili. Isang utos ang lumabas upang patayin ang mga banal, na naging dahilan ng kanilang pag-iyak araw at gabi para sa pagpapalaya. At, ang mga ilog at mga bukal ng tubig, ay naging dugo. Kakilakilabot ang mga pagpapahirap na ito, ang katarungan ng Diyos ay ganap na napagtibay. Ipinahayag ng anghel ng Diyos, ikaw ay matuwid, o Panginoon, sapagkat ikaw ay humatol ng ganito. Sapagkat kanilang ibinubo ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at binigyan mo sila ng dugo upang inumin, sapagkat sila ay karapat-dapat. Apokalipsis Kapitulo 16 versikulo 2 hanggang 6. Sa pamamagitan ng paghatol sa mga tao ng Diyos sa kamatayan, sila ay tunay na natamo ang kasalanan ng kanilang dugo na para bang ito ay ibinuhos ng kanilang mga kamay. Ang ikaapat na salot. Sa sumunod na salot, ibinigay ang kapangyarihan sa araw, upang paso ang mga tao sa apoy. At ang mga tao ay pinaso ng matinding init. Apokalipsis Kapitulo 16 versikulo 8, 9. Kaya inilalarawan ng mga propeta ang kalagayan ng lupa sa nakakatakot na panahong ito. Ang lupain ay nagdadalamati, sapagkat ang ani sa parang ay nawala. Ang lahat ng punong kahoy sa parang ay natuyo, sapagkat ang kagalakan ay nalalante sa mga anak ng mga tao. Ang binhi ay nabulok sa ilalim ng kanilang mga bukol, ang mga bangan ay nalalatag na sira. Paanong ang mga hayop ay umuungol? Ang mga kawan ng baka ay nalilito, sapagkat wala silang pastulan. Ang mga ilog ng tubig ay natuyo, at nilamon ng apoy ang mga pastulan sa ilang. Ang mga awit sa templo ay magiging mga panaghoy sa araw na yaon, sabi ng Panginoong Diyos, magkakaroon ng maraming bangkay sa bawat dako, itatapon nila sila sa katahimikan. Ang mga salot na ito ay hindi pangkalahatan, o ang mga naninirahan sa lupa ay ganap na mapuputol. Ngunit sila ang magiging pinakakakilakilabot na salot na nalaman ng mga mortal. Ang ikalimang salot, sa mga sigaw ng pagtatagumpay, panlilibak, at panunuya, ang mga pulutong ng masasamang tao ay malapit ng sumugod sa kanilang biktima, nang, narito, ang isang makapal na kadiliman, na mas malalim kaysa sa dilim ng gabi, ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay isang bahaghari na nagniningning na may kaluwalhatian mula sa trono ng Diyos, na sumasaklaw sa kalangitan, at tila pumapalibot sa bawat grupong nananalangin. Ang galit na karamihan ay biglang inaresto. Ang kanilang mga panunuya ay nawawala. Ang mga bagay ng kanilang nakamamatay na galit ay nakalimutan. Sa nakakatakot na mga pag-iisip ay tinitingnan nila ang simbolo ng tipan ng Diyos, at nananabik na maprotektahan mula sa makapangyarihang ningning nito. Sa hating gabi na ipinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para sa pagpapalaya ng kanyang bayan. Lumilitaw ang araw, nagniningning sa lakas nito. Ang mga palatandaan at kababalaghan ay sumunod ng sunod-sunod. Ang mas asama ay tumitingin na may takot at pagkamangha sa tanawin, habang ang mga matuwid ay namasdan ng may solemneng kagalakan ang mga tanda ng kanilang pagliligtas. Ang batas ng Diyos ay nagpapakita sa langit. May lumilitaw sa langit na may isang kamay na may hawak na 2 mesa ng bato na nakatupi. Sabi ng propeta,
ipahahayag ng langit ang kanyang katwiran, sapagkat ang Diyos ay hukom din. Awit Kapitulo 50 versikulo 6. Ang banal na batas na iyon, ang katwiran ng Diyos, na sa gitna ng kulog at apoy ay ipinahayag mula sa Sinai bilang patnubay ng buhay, ngayon ay ipinahayag sa mga tao bilang panuntunan ng paghatol. Binubuksan ng kamay ang mga mesa, at doon ay makikita ang mga utos ng Dekalogo, na sinusundan ng panulat ng apoy. Napakalinaw ng mga salita na nababasa ng lahat. Ang alaala ay napukaw, ang kadiliman ng pamahiin at maling pananampalataya ay naalis sa bawat isip, at ang 10 salita ng Diyos, maikli, komprehensibo, at makapangyarihan, ay iniharap sa pananaw ng lahat ng mga naninirahan sa lupa. Hinahatulan ng naligaw ang kanilang mga huwad na pastol. Ang mga miyembro ng simbahan na nakakita ng liwanag at nahatulan, ngunit nagtiwala sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa sa ministro, ay matututo sa araw ng Diyos na walang ibang kaluluwa ang maaaring magbayad ng pantubos para sa kanilang paglabag. Isang kakila-kilabot na sigaw ang ilalabas, ako ay naliligaw, walang hanggang nawala. Madarama ng mga tao na parabang nilalaray nila ang mga ministro na nangaral ng mga kasinungalingan at hinatulan ang katotohanan. Lahat ay nagkakaisa sa pagbanten ng kanilang pinakamapait na paghatol sa mga ministro. Ang ditapat na mga pastor ay nagpropesya ng mga makinis na bagay, inakay nila ang kanilang mga tagapakinig na gawing walang kabuluhan ang batas ng Diyos at upang yusagan ang mga nais panatilihin itong banal. Ngayon, sa kanilang kawalan ng pag-asa, ang mga gurong ito ay nagkukumpisal sa harap ng mundo ng kanilang gawain ng panlilinlang. Ang karamihan ay napuno ng galit. Nawala tayo, sumisigaw sila, at ikaw ang dahilan ng aming pagkasira, at bamaling sila sa mga huwad na pastol. Ang mismong mga minsang humanga sa kanila ng lubos, ay magbibigkas ng pinakakakilakilabot na mga sumpa sa kanila. Ang mismong mga kamay na minsang nagpuputong sa kanila ng mga laurel, ay itataas para sa kanilang pagkawasak. Ang mga tibak na papatay sa bayan ng Diyos, ay ginagamit na ngayon upang lipulin ang kanilang mga kaaway. Dito makikita natin na ang simbahan, ang santuwaryo ng Panginoon, ang unang nakadama ng hampas ng puot ng Diyos. Ang mga sinaunang tao, Ezekiel Kapitulo 9 versikulo 6, yaong mga binigyan ng Diyos ng dakilang liwanag at tumayo bilang mga tagapag-alaga ng espiritual na kapakanan ng mga tao, ay nagtaksil sa kanilang tiwala. Ang salita ng Diyos ay ginawang walang bisa ng mga huwad na pastol. Ang kanilang gawain ay malapit ng tumugon sa kanilang sarili. Pagkatapos ay masasaksihan ng mga eksenang inilarawan sa Apokalipsis 18 kapag ang mga paghatol ng Diyos ay sasapit sa mystical na Babilonya. Ang ika-6 na salot, ang mga espiritu ng mga dyablo ay pupunta sa mga hari sa lupa at sa buong mundo, upang itali sila sa panlilinlang, at hikayatin sila na makiisa kay Satanas sa kanyang huling pakikibaka laban sa pamahalaan ng langit. Ang espiritu ng Diyos ay unti-unting umaalis sa mundo. Tinitipon din ni Satanas ang kanyang mga puwersa ng kasamaan, humayo, sa mga hari sa lupa at ng buong mundo, upang tipunin sila sa ilalim ng kanyang bandila, upang sanayin para sa paglalaban ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Apokalipsis Kapitulo 16:14. Matapos ang paglalarawan ni Juan sa Apokalipsis 16 na tungkol sa kapangyarihang gumagawa ng himala na iyon na tipunin ang mundo sa huling malaking labanan, ang mga simbolo ay ibinagsak at ang tinig ng trumpeta ay muling nagbigay ng tiyak na tunog, narito, ako'y dumarating na parang magnanakaw. Mapalad ang nagpupuyat, at nag-iingat ng kanyang mga kasuotan, baka lumakad siyang hubad, at makita nila ang kanyang kahihiyan. Apokalipsis Kapitulo 16 versikulo 15. Pagkatapos ng pagsuwi ni Adan at Eva sila ay hubad, sapagkat ang kasuotan ng liwanag at katiwasayan ay humiwalay sa kanila. Nakalimutan na ng mundo ang payo at mga babala ng Diyos gaya ng ginawa ng mga naninirahan sa mundo ng Noetic, gayon din ng mga naninirahan sa Sedoma. Nagising sila sa lahat ng kanilang mga plano at mga imbensyon ng kasamaan, ngunit biglang dumating ang ulan ng apoy mula sa langit at nilamon ang mga walang Diyos na naninirahan. Ganito ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahahayag, Lucas Kapitulo 17 versikulo 30. Ang huling mahusay na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Dalawang mahusay na magkasalungat na kapangyarihan ang nahayag sa huling malaking labanan. Sa isang tabi ay nakatayo ang lumikha ng langit at lupa. Lahat sa kanyang tagiliran ay nagdadala ng kanyang tatak.
Sila ay masunurin sa kanyang mga utos. Sa kabilang panig ay nakatayo ang prinsipe ng kadiliman, kasama ng mga taong pinili ang apostasya at paghihimagsik. Isang kakilakilabot na labanan ang nasa harap natin. Malapit na tayo sa labanan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kung saan ay gaganapin sa kontrol ay dapat pakawalan. Ang anghel ng awa ay nakatiklop sa kanyang mga pakpak, naghahanda na bumaba mula sa trono at iwanan ang mundo sa kontrol ni Satanas. Ang mga pamunuan at mga kapangyarihan sa lupa ay nasa mapait na paghihimagsik laban sa Diyos ng langit. Sila ay puno ng pagkapuot laban sa mga naglilingkod sa Kanya, at sa lalong madaling panahon, ay ipaglalaban ang huling malaking labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang lupa ang magiging larangan ng labanan, ang tagpo ng panghuling paligsahan at ang pangwakas na tagumpay. Dito, kung saan napakatagal ng pinamunuan ni Satanas ang mga tao laban sa Diyos, ang paghihimagsik ay dapat sugpuin magpakailanman. Ang mga labanan sa pagitan ng dalawang hukbo ay kasing totoo ng mga labanan ng mga hukbo ng mundong ito, at sa usapin ng espiritual na labanan ay nakasalalay ang mga walang hanggang tadhana. Ang buong mundo ay magtitipon sa isang gilid o iba. Ang buong mundo ay nasa isang panig o sa iba pang tanong. Ang labanan ng Armageddon ay labanan. At ang araw na iyon ay dapat na walang sinuman sa atin na natutulog. Dapat tayong gising na gising, tulad ng matatalinong birhen na may langis sa ating sisidlan kasama ng ating mga lampara. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay dapat nasa atin at ang kapitan ng hukbo ng Panginoon ay tatayo sa ulo ng mga anghel ng langit upang pangunahan ang labanan. Ang pagkapuot ni Satanas laban sa kabutihan ay lalo pang mahahayag habang pinapakilos niya ang kanyang mga puwersa sa kanyang huling gawain ng paghihimagsik, at bawat kaluluwa na hindi ganap na sumuko sa Diyos at pinananatili ng banal na kapangyarihan ay bubuo ng isang alyansa kay Satanas laban sa langit at sumali sa labanan laban sa pinuno ng sansinukob. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng naninirahan sa lupa ay papanig na, maging para man o laban sa pamahalaan ng langit. Ang ikapitong salot. Kailangan nating pag-aralan ang pagbuhos ng ikapitong mangkok, Apokalipsis Kapitulo 16 versikulo 17 hanggang 21. Ang mga kapangyarihan ng kasamaan ay hindi susuko sa labanan ng walang pakikibaka. Ngunit ang Providence ay may bahagi na kumilos sa labanan ng Armageddon. Kapag ang lupa ay sinindihan ng kaluwalhatian ng anghel ng Apokalipsis 18, ang mga elemento ng relihiyon, mabuti at masama, ay gising mula sa pagkakatulog, at ang mga hukbo ng buhay na Diyos ay sasabak sa bukid. Ang labanan ng Armageddon ay malapit ng labanan. Siya na sa kasuotan ay nakasulat ang pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ay pinamumunuan ang mga hukbo ng langit na nakasakay sa mga puting kabayo, na nararamtan ng mainam na lino, malinis at maputi, Apokalipsis Kapitulo 19 versikulo 11 hanggang 16. Ang buong daigdig ay umaalon at umuuga na parang mga alon sa dagat. Nasa Syra ang ibabaw nito. Ang mismong mga pundasyon nito ay tila nagbibigay daan. Ang mga tanikala ng bundok ay lumulubog. Nawawala ang mga pinaninirahan na isla. Ang mga daungan na naging parang Sedoma dahil sa kasamaan, ay nilamon ng galit na tubig. Ang mga mapagmataas na lungsod sa lupa ay ibinaba. Ang mga maharlikang palasyo, kung saan ang mga dakilang tao sa daigdig ay nagbuhos ng kanilang mga kayamanan upang luwalhatiin ang kanilang mga sarili, ay gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Ang mga pader ng bilangguan ay napunit, at ang bayan ng Diyos, na nabilanggo dahil sa kanilang pananampalataya, ay pinalaya. Dito nagtatapos ang Kabanata 17. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.